na ako eh. Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, kanina po mga kababayan, andun po ako sa Congress. So, nanood po ako nung live. For the first time, no, actually, marami na pong beses na ini-invite nila ako na mag-cover po doon. So, kanina po, yan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon para po makapunta po sa Congress. So, medyo mainit po talaga yung balitaktakan doon kanina. So, yung isa nga po dito na napag-usapan, no, kung iimbitahin ba itong si Saldico at saka si Grace po. No? So, anong relevant nito? Tandaan natin mga kababayan, no, na ang pinakarason po talaga kung bakit nabisto yung manumalyang flood control project na yan mga ka-Streetwise dahil po sa insertion na ginawa nila last year, no, sa 2025 budget. Okay. So para makuha natin yung point natin dito, no, itong galing tong ABS-CBN. So sabi dito, motion to invite ko si Saldico post for extension in house hearing on flood control projects. So kayong mga kababayan, no, pabor ba kayo na imbitahan si Saldico at saka si Grace po diyan po sa flood control hearing po na yan na nangyayari po sa house? Ang alam ko si Grace po, di ba, ano na siya ngayon? Congresswoman siya ngayon, no, ng FPJ party list, di ba? Tama ba? Oh, sabi dito, a motion to invite former House Appropriation Committee Chairperson Saldico and former Senate Finance Committee Chairperson Grace po to the House Infrastructure Committee hearing sparked tension between two lawmakers Tuesday. So ngayon, ang tanong natin dito, paano natin malalaman kung talagang merong anomalyang nangyari dyan nga po sa insertion na nangyari po, no? Kung hindi nila imbitahan. Actually, ang point dito mga kababayan, buti pa nga dito sa house eh. Buti pa nga po sa house, merong nagbanggit na imbitahan po sila. No? Sila po kasi yung sila yung, what we call this? Sila po yung sinasabing may pakala nga po ng insertion. Oh, so continue natin na, sabi pa dito. Tama, di ba? Tama, dapat may imbitahan sila para magkaalaman na. Oh, so sabi dito, House Senior Deputy Minority Leader Edgar Irice, no, made the motion to determine why the proposed 2025 budget for the Department of Public Works and Highways increased by more than 100 billion compared to the proposal under the National Expenditure Program. O, yan ha. So, nakuha nyo ba yung point mga kababayan? Kasi, ganito pala yun, no? Ganito pala gumawa ng isang budget. So, masisimula pala ito sa mga district engineers, no? Sila po yung magpo-propose po ng budget, dadalhin po sa secretary, dadalhin ng president, bibigay sa presidente, then yung presidente ibibigay ito sa house. Okay. So ngayon, ang naging problema kasi dito, yung hinihingi pong budget ng DPWH yung ngayong 2025, sumobra po ng 100 billion. No? 100 billion. So ngayon, syempre, magugulat ngayon yung DPWH, bakit nagkaroon ng 100 billion na sobra sa budget na hinihingi natin? Di ba? So sabi pa dito, continue natin, sabi pa dito. House Deputy Speaker Janet Garin urged her colleagues not to deviate from the focus of the investigation on alleged anomalous flood control projects. Okay, so ang palusot ngayon ni Garin, dapat daw nakafocus lang daw po sa flood control projects, no? So I am appealing to our members, no? Wag po nating ilihis. Yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations. Let us not make the investigation personal. Personal ba yun? Tinga, personal ba yun? Yes, excuse me. Let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the house because we are losing focus. Ewan ko ba dito? So ngayon para mas maganda, no? Actually may video ko dito eh. May video dito. So panoorin na lang natin to. Huwag mo kami Garin, pasensya na. Ito. 2020, 2024 at 2025 budget. Meron po ng malaking babago sa budget ng
DPWH na establish nyo sa Kongreso. Tama po ba yun? Tama po, Your Honor. Kung matatandaan nyo po, gaano po kalaki yung mga pagbabago na ito? O, dito na lang po tayo mag-concentrate. 2025 budget. Magkano po yung pinopose nyo at magkano yung na-aprobahan na budget? Ang natatandaan ko po, Your Honor, the general expenditure program ng States for 5 was 900 billion. What came out of the General Appropriation Act is 1.08 billion. Meaning, gaano po kalaki yung nadagdag? 1.088 trillion euro. Gaano po kalaki ang nadagdag? Nadagdag is 180 billion euro. At sa nadagdag po na 188 billion, ito po yung mga infrastructure projects. Tama po. That's correct. Sa pagkakaalam nyo, saan kumuha ng mga program of works at paano nakapagdagdag ang House of Representatives at ang Senate ito sa mga galing po ba ito sa DPWH yung mga programa na ito? Yan ay Hindi, syempre. paliwanag po, Your Honor. So ito po ay ginawa ng BICAM without their knowledge. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, Senate Committee on Finance, and Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yun? Well, as far as we know, Your Honor, that will be product of ICOM. Camera. Thank you. Siya na, no, medyo malabo yung audio na, pero ito yung pinakamagandang audio na kuha ko, no? So ngayon, tinatanong dito ngayon itong si Bunoan ni Congressman Erice na sino yung naglagay nung sobrang 100 billion dun nga po sa proposed budget ng DPWH. So sabi nga po ni Bunoan, malamang nga daw, BICAM. So syempre pag BICAM yan, si Elizalde ko, si Grace po, Chis Escudero, sila yan eh. Di ba? Yun lang po ang aking, at Mr. Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, should invite the chairman of the Committee on Appropriations in the last Congress, the 19th Congress, and the chairman of the committee, Congressman Saldico and former Senator Grace po. So move, Mr. Speaker. Second. Mr. Chairman. Before Secretary Bunoan leaves, I would like to ask a question. I'm supposed to ask this question. Wait. Excuse me. Yes, Your Honor. There's a motion po. Motion. I seconded the motion. I thought it was already. But I don't think Secretary Bunoan will leave as yet. Thank you. Thank you. I seconded the motion of the Honorable Erice, Your Honor. Can we restate the motion, please? Mr. Chair, I move to this committee to invite chairman of the Committee on Appropriations, chairman of the last Congress, the 19th Congress, para malaman po natin kung paano, ano yung talagang storya, bakit nadagdagan ng may 100 bilyon at saan nila kinuha yung mga programa na yon na idinagdag sa pantalang sinasabi po Secretary Bunoan na hindi naman po sila yung nagbigay ng mga programa. Actually, napakasimple lang naman ang gusto na mangyari ni Congressman Erice, di ba? Imbitahan si Saldico at saka si Grace po para malaman kung paano nakuha nga po itong mga insertion po na to. Napakasimple na naman eh. Continue. Programa na ito. Alam niyo po, especially on flood control projects, kung malalaking proyekto ito, dapat po mayroong environmental compliance certificate. So, mahalaga na malaman natin saan galing ito. So, ang nakakaalam lang po yun dito, former Senator po at si Congressman Saldico, sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. And I'm sure, yung mga opisina nila, yung staff nila, hindi nila nakakaalam dahil sila yung nagproseso itong mga insertions. Motion. I am objecting on the motion. Chairman,
I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Ayan na. Nag-object na si Abante. Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Move may I? for a few minutes suspension. Mr. Chairman. Chairman. Move to suspend, Mr. There's a pending motion by Session suspended. Congressman Arrece. Mr. Chairman, there's So nakuha nyo ba yung point ko dito? Pasensya na, ito lang talaga nakuha kong video, medyo malabo yung audio, no? So ngayon, nung imbitahan na nga po itong si Grace po at saka si Elizalde ko, nag-ano na sila, nagkagulo na. So, merong umaayaw, si Congressman Abante nga, no? So, medyo daw magulo kasi nga daw, bakit nga daw imbitahan, sila daw ba magiging resource person? Sila daw ba tatanungin doon? Siyempre, kaya nga sila nandun eh. Hindi tayo mga kababayan, no, tayo alam naman po natin, no, sa matagal na po naka-follow po sa channel po natin na to, tayo po, no, madalas po talagang kampihan natin yung House tsaka itong mga congressman. Madalas ganun po ginagawa natin. Pero tayo naman po kasi, no, kapag may nakita rin po tayo medyo kakaiba, syempre po, di ba, sisitahin natin yun. Di ba? So, ang tanong dito, bakit nila harangan, bakit hinarangan si Grace po at saka si Saldi ko na imbitahan? In the first place, dapat nga nandiyan sila eh. Di ba? In the first place, dapat nga nandiyan nga sila eh. O ngayon, ngayon, ang nangyari ngayon dito, wala na, hindi na matutuloy. Boring na. Alam niyo kung bakit? Ito na nangyari, oh. Mr. Chair, if that's the case, I would like to defer my motion because I would like to consult staff kung itong mga 100 billion na versions sa 2025 budget ay may mga nakasamang those projects as the President had mentioned in Revelations. So, consult ko. Kung wala po dito, I will withdraw my motion. Pero kung meron, I will insist on. So, Mr. Chair, I would like to request the chair my earlier motion. Thank you. get the motion. Wala na. Dinifer na. Dinifer na yung request na imbitahan nga po si Grace po at saka si Saldi ko. So, una-una sa lahat, no, para sa hindi na po nakakaalam, kaya nga sila inimbitahan kasi nga po, sila po talaga yung pinaka may responsibility sa insertion na nangyari ngayong 2025 budget. So ngayon, ang sabi ngayon ni Congressman Arrece, pagkatapos ng break kasi nag-break sila eh. Pinutol ko na lang kasi mahaba eh. So nung pagkatapos ng break, sabi na lang po ni Congressman Arrece na i-defer ko muna yung request ko na ipatawag sila. So ang rason, gusto muna nilang makita kung yung mga in-insert nga ba nilang mga proyekto ghost project. Yan ha, so yun ang ano doon, ayun ang nangyari doon. Okay. In the first place, mga kababayan, no, marami pong question kasi dito kay Saldi ko, no. Una sa lahat, bakit pagkatapos nga po ng insertion na nangyari, bakit siya tinanggal? Di ba? So ang sabi nga po ni Saldi ko, kaya daw po siya umalis. Sabi niya umalis daw siya eh. Kaya daw siya umalis kasi nga daw po health reasons. Well, kung health reasons 'yan, dapat hindi ka na nag-congressman. Di ba? Sabi ni Saldi ko ganoon eh. Ayoko nang sa committee na to. Ayoko na sa committee na to kasi may problema ako sa kalusugan. O yun naman pala yung nangyari. So ang tanong dito, bakit ka nga nag-congressman ulit? Di ba? And by the way, mga kababayan, no, tayo po nagiging fair lang po tayo, no? Yung Senate binabatikos natin, no? Kung paras lang naman yung ginagawa sa Senate at sa House, so parang magiging double standard naman po tayo kung papalakpakan ko po yung Congress dito sa ginagawa nila. O, di ba? O, si Lili Tonini nandito, no? So, kayo mga kababayan, no? So, ano masabi nyo nga po dito sa pagharang para imbitahan nga po si Saldi ko at saka si Grace po. So, kayo ba medyo questionable ba sa inyo yon? Di ba?
So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. No? So yun mga babae, no? Then next topic tayo. Pag-usapan natin yung pinaka-main topic natin, no? Si Heart.